Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Joseph J. Loria mula sa Maigtree ng kursong Kriminolohiya sa pag-aaralang Dalubhasa Rizal ng Taal. Papaliwanag ko po ngayon ang mga hakbang o pagkakandak ng polygraph test. Ito ay subject naming lie detection technique o mas kilalang tawag na FC105. Stage 1 or Phase 1. The initial interview with the investigator. In this phase, the initial gathering of information includes the collection of data available to the investigator, such as the incident report, investigation report, and the statement of the victim, if still alive, or a direct representative who can punctual narrative the perfective offense. So, dito sa unang phase o sa stage ng pagkakandak ng polygraph test, nagsisimula ng mag-gather ng mga impormasyon na mayroon silang examiner. Ang mga example ng impormasyon na ito ay yung mga incident report, investigation report, at statement ng biktima kung ito'y buhay pa. Kung hindi naman ito buhay, ay maaari naman direct representative na may kakayahan sabihin o ikwento yung mga nangyaring krimen o offense. Phase 2 or Stage 2. Free test interview is the interview conducted by polygraph examiner designed to prepare or condition the subject for the actual test. So, ang mga sinasabi doon sa phase 2 o stage 2 daw ng pagkakondak ng polygraph test, pina-warm up na daw si subject. Siya ay nire-ready na, pini-prepare at kinokondisyon para sa actual polygraph test. Sa ilalim ng phase 2 or stage 2, meron tayong 6 na kailangan sa alang-alang. Letter A or number 1. Determining the subject physical, mental, and psychological situationability to undergo the test. Dito sinasabing inaalam daw muna na examiner ang kapasidad o kakayahan ng isang subject sa aspetong physical, mental, at psychological kapag si subject ay hindi stable sa mga ito. Siya ay hindi maaaring sumalang sa actual test. Letter B or number 2. Informing the subject of his constitutional rights. Dito sa pangalawa naman, ni-inform ni examiner si subject sa kanya mga karapatan. Letter C or number 3. Talking the subject consent. Dito naman, kinukuha yung pagpayag ni subject na
sumailalim para doon sa i-conduct na polygraph test. So dito maaaring sumagot ng pagpayag o hindi. Letter D or pang-apat, number 4. Talking the subject, personal data. So dito naman kinukuha yung mga personal na impormasyon ni subject. Letter E o panglima ay letter E o number 5. Discuss with the subject the crime issue under investigation. Dito naman sasabihin o ipapaliwanag ng examiner ang issue o krimeng kailangan imbestigahan. At letter F o number 6. Preparing the subject for the test. Administration of the stimulation test. Dito na piniprepare o nire-ready at kino-condition si subject. Phase 3 or stage 3. In test actual. Is the actual conduct of the test administrated by a polygraph examiner. So dito sa pangatlong phase o stage, dito na nagsisimulang mag-conduct si examiner ng mga ginawa niyang tanong. Alalahanin natin na ang mga itatanong ay na review muna bago ibigay o itanong sa subject. Next, paste the components of the examine's body, thereby connecting him or her the polygraph instrument. So sa pangalawang under o phase 3 o stage 3, kinakabit na ni examiner yung mga instrumentong kinakailangan para matrace yung response ng katawan ni subject. Ano ba yung mga instrument na ito? Ito yung arm cuff, yung rubber convolute tube, beaded chain at iba pa na makakatulong para sa mismong examination. Phase 4 or stage 4, post-test interview with the subject. So dito, ito yung last phase o stage sa pagkakandak ng polygraph test. This stage includes all consideration that bears on the examination. So sinasalang-alang na yung mga may kinalaman sa pagsusuri ginawa ng examiner kay subject. Next is an interview or an interrogation administered by a polygraph examiner after the test designed to obtain confession or administration by the subject. So dito naman nagpe-prepare din si examiner ng other set
ng interview para kay subject. Isa itong interrogasyon pagkatapos ng actual test. I-design ito o ginawa para makakuha ng admission o confession ng subject. So, ano nga bang pinagkaiba ng dalawa? Pag confession, ito ay amin ng subject na sa kanyang nagawa. At admission naman ay pagbibigay ng statement or facts na may kinalaman sa sitwasyon o krimeng pinag-uusapan. Sunod, analyze the examines psychological data collected during the examination phase. Dito, ina-analyze naman yung psychological na impormasyong nakuha kay subject sa mga lanahong kinokondak. Tanong sa mga lanahong kinokondak yung question. At last, o panghuli ay discuss the result with examine. Dito sinasabing o i-inform ng examiner si subject kung ano nga bang naging resulta ng kanyang na-conduct na exam. So, muli, ako si Joseph Loria mula sa Mic 3 at tapos ko nang ipaliwanag ang mga hakbang sa pagkakandak ng polygraph test. Sana'y may naintindihan kayo at natutunan. Mula sa akin, maraming salamat.